2:00 ng umaga, nagmamadaling sumakay si Liza sa lumang bus na iyon, pauwi galing sa kanyang shift. Tahimik ang loob at tanging ugong ng makina ang maririnig. Ngunit sa bawat pag-andar ng gulong, tila may malamig na hangin na dumadaan sa kanyang bato. At doon niya napansin. May isang batang nakaupo sa likuran, nakatingin lang sa kanya. Alas 2 ng umaga, nagmamadaling sumakay si Liza sa lumang bus na iyon, pauwi galing sa kanyang shift sa Cubao. Malamig ang simoy ng hangin sa kalsada at halos wala ng tao sa paligid. Tahimik ang loob ng bus, tanging ugong ng makina at mahinang kaluskos ng sahig ang naririnig. Habang naglalakad siya papunta sa gitna, napansin niyang mabigat ang bawat hakbang. Para bang ayaw siyang papasukin ng mga upuan. Sa bawat pag-andar ng gulong, may malamig na hangin na dumadampi sa batok niya, tila galing sa kung saan. Napahawak siya sa kanyang kwelyo, pilit nilalabanan ang kilabot. Umupo siya sa tabi ng bintana, tinignan ang labas. Madilim ang mga kalsadang dinaraanan at kakaunti lang ang mga ilaw sa poste. Ngunit, bakit parang pabalik-balik lang ang daan? Lumipas ang ilang minuto, napansin ni Liza na may bahagyang refleksyon sa salamin ng bintana. Akala niya ay pasahero sa likod. Pero nang lumingon siya, wala naman doon. Nagpatuloy ang biyahe. Tahimik. Walang ingay maliban sa makina at isang tila mahinang himig ng lulabi. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang tunog. Napakapit siya sa strap ng bag niya nang mapansin ang isang maliit na kamay na dumungaw mula sa likod ng upuan sa kanyang harapan. Maputla, marumi, at mabilis na nawala. Humigpit ang kanyang paghinga. Nilingon niya ulit ang paligid, pero wala pa ring ibang pasahero maliban sa kanya. O iyon ang akala niya. Sa dulo ng bus, may isang bata. Nakaupo. Hindi gumagalaw. Nakatingin lang sa kanya. At sa mga mata ng batang iyon, parang may mga matang nakasilip pa mula sa dilim. Hindi kumikibo ang bata sa dulo ng bus. Parang estatwa, walang kurap, nakatuon lang ang tingin kay Liza. Pinilit niyang umiwas ng tingin at magkunwaring walang kakaiba. Pero sa gilid ng kanyang paningin, gumagalaw ang mga labi nito para bang may sinasabi. Inilapit niya ang taing niya, pilit inaalam ang mga salita. At doon niya narinig isang mahinang bulong na inuulit-ulit. Ang kanyang pangalan. Kinabahan siya. Tumayo siya at tinangkang lumapit para makilalang mabuti ang bata. Pero habang papalapit siya, napansin niyang parang humahaba ang bus. Lumalayo ang batang iyon kahit ilang hakbang na lang sana. Bigla, pumikit ang lahat ng ilaw sa loob. Tanging malamig na hangin at yabag niya lang ang natitira. Nang bumalik ang ilaw, wala na sa upuan ang bata. May naramdaman siyang mabigat na presensya sa likod niya. Mabagal siyang lumingon. At doon, halos ilang pulgada lang mula sa kanyang mukha, ay ang batang kanina, nakangiti ng labis, kita ang naninilaw ng ngipin. Bago siya nakasigaw, bumaba ang bus sa isang madilim na kalsada na hindi niya kilala. Wala ring driver sa unahan at sa labas ng bintana. Isang lumang bahay, may mga ilaw na parang kumikislap sa mga basag na bintana. Bumukas ang pinto ng bus na walang ingay.
Wala na ring ibang pasahero, tila siya lang ang naiwan. Mabagal siyang bumaba at agad niyang naramdaman ang bigat ng hangin. Parang may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Nasa harapan niya ngayon ang bahay, malaki, luma at tila nakaluhod sa ilalim ng bigat ng panahon. Sa bawat kislap ng ilaw mula sa basag nitong bintana, may mga anino siyang nakikitang gumagalaw sa loob. Humakbang siya palapit, pero sa bawat yapak, parang humahaba ang distansya. May narinig siyang bulong mula sa likod. Ibang boses na, mababa at malamig, pumasok ka na. Hinihintay ka na nila. Mabilis siyang lumingon, pero wala na roon ang boss. Isang hangin ang dumampi sa kanyang bato, amoy lumang kahoy at bulok na halaman. At sa pintuan ng bahay, bumukas ito ng dahan-dahan para bang inaanyayahan siya. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng dilim. Wala ni isang bombilyang bukas, pero tila alam ng kanyang mga mata kung saan siya pupunta. Ang sahig ay gawa sa makalumang kahoy, bawat hakbang ay may kasamang matinis na langit-ngit. Sa dingding, may nakapaskil na lumang retrato ng mga batang nakangiti, pero ang mga matay tila sumusunod sa kanya. Napansin niyang amoy gasolina ang paligid, parang amoy ng lumang makina ng bus. Sa maisala, may nakaparadang maliit na modelo ng dilaw na school bus sa ibabaw ng lamesa, natatakpan ng alikabok. Sa tabi nito, isang lumang yearbook. Binuklat niya ito at napansin niyang halos lahat ng estudyante sa pahina ay pawang mga nawawala. Bumigat ang kanyang dibdib nang marinig ang pamilyar na tunog mula sa labas, yung tunog ng bus na pumipreno. Lumapit siya sa bintana at doon niya nakita ang parehong bus nakaparada sa harap ng bahay. Pero ngayong pagkakataon, puno na ito ng mga batang nakatingin sa kanya, walang imik at sabay-sabay na kumakatok sa salamin. Habang nakatitig siya sa mga batang kumakatok sa salamin ng bus, biglang bumukas ang pinto ng bahay sa likuran niya. Malamig na hangin ang sumalubong, kasabay ng mabigat na yabag. Isang matandang lalaki ang lumitaw, manipis ang buhok, maputla, at nakauniporme ng dating bus conductor. Sa basag-basag na tinig, sinabi nito, "Matagal ka na naming hinihintay." Bago siya makasagot, hinawakan siya nito sa balikat at sa isang kisap mata, nasa loob na siya ng bus. Nakaupo siya sa gitna, napapaligiran ng mga batang nakangiti, ngunit may malalamig na mata. Sa harapan, nakita niya ang driver. Isang bangkay na nakapikit, ngunit ang kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Dahan-dahan umandar ang bus, lumampas sa kanto. At wala na siyang nakitang pamilyar na kalsada. Puro dilim, puro anino, at sa huling pagkakataon, bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman, narinig niya ang tinig ng matandang konduktor. Wala nang bababa. Kung sakaling may bus na huminto sa harap mo, siguraduhin mong ikaw lamang ang sakay. Kung gusto mong makarinig pa ng mga ganitong kwento na tulad nito, mag-like, share at follow ka sa page na ito. Dahil sa kwentong kababalaghan, di ka nag-iisa.